Mapagpalang araw sa inyong lahat. Nais kong dalhin sa inyo ang isang tawag dito, isang aralin na hindi pangkaraniwang narinig ninyo sa inyong mga pastor at sa inyong mga tagapagturo. Ito ay ang Doctrine of Original Sin. Ang tanong ko is, bakit nagkasala si Adan at si Eva? Ano yung dahilan ng kanilang pagkakasala? Yan pong tanong na yan, pag sinagot ng marami, halos lahat ng mga pastor at theologian, ang sagot ay iisa. Ang sagot nila, sapagkat kumain sila ng bunga ng puno ng pagkakilala ng masama at mabuti. Unanimously, ganyan ang sagot ng marami. Paano po kung hindi yun ang dahilan ng pagkakasala ni Eva at ni Adan? At may iba pa palang dahilan kung bakit nagkasala si Eva at si Adan. Yan po ang ating tatalakayin sa ilang minutong lilipas sa ating pag-aaral. Tanda po natin, nang ilagay ng Diyos si Eva at si Adan sa halamanan ng Eden, sinasabi sa chapter 2 verse 9 ng Biblia sa Genesis, sabi dito, "And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil." Sa verse 9 ng chapter 2 ng Genesis, tingnan niyo mabuti na ang tree of life at ang tree of knowledge of good and evil ay parehong nasa gitna ng halamanan ng Eden. At pagkatapos makikita natin na ipinag-utos ng Diyos. Saan? Kay Eva at kay Adan na sila'y makakain nyo ang lahat ng bungang kahoy. Makakain nyo ang lahat ng bunga ng punong kahoy sa paligid ng halamanan ng Eden. Maliban sa puno ng pagkakilala ng masama at mabuti. Tandaan nyo, dalawang utos ang binigay ng Diyos kay Adan. Una, kumain kayo, makakakain kayo ng bunga ng lahat ng punong kahoy. Ibig sabihin, kung lahat ng kahoy, ang kasamang ipinakakain ng Diyos kay Eva at kay Adan ay ang tree of life. Bagay na hindi nila ginawa sa buong buhay nila. Kaya nga, habang araw ay lumilipas, oras ay lumilipas, ay unti-unting ang kanilang atensyon ay napunta doon sa pinagbabawal na bunga ng pagkakilala ng masama at mabuti. At makikita natin na yung kanilang hindi pagtupad sa unang utos ay nagsanhi ng kanilang pagkakahulog sa pangalawang utos. Ulitin ko, hindi yung pagkain ang naging dahilan ng kanilang pagkakasala, kung hindi ang hindi nila pagkain sa bunga ng tree of life. Dahil doon, kasi kung kumain sila ng tree of life, ng bunga ng tree of life, hindi na sila magkakaroon pa ng pagnanasa sa puno sa bunga ng puno ng pagkakilala ng masama at mabuti. Dahil sila ngayon ay magiging spiritual na at magiging righteous na sila sa harap ng Diyos. At sabi nga sa Genesis, sila ay mabubuhay magpakailanman. Doon pa lang sa Garden of Eden, nag-alok na ang Diyos sa tao sa pamamagitan ni Adan ng eternal life. At makikita natin yan. Sabi sa Genesis chapter 3, verse 22. Yan. Sabi ganito. Ito'y matapos magkasala si Eva at si Adan, at sila'y pinalaya. Sabi doon, "And the Lord God said, Behold, the man is become one of us, to know good and evil. And now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live forever." Take note the word, and live forever. Nandun pala ang susi ng eternal life, nasa tree of life. Kaya lang, hindi nga sila kumain. Anong katibayan na yun ang kanilang kasalanan at hindi yung pagkain? Anong katibayan na ang kanilang naging pagkakasala ay ang hindi pagkain at hindi sa halip na yung pagkain? Ito po ang katibayan. Sabi sa Genesis chapter 3, sabi doon, 24, "And he drove out the man, and he placed the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life." Sa 22, binanggit din na sabi doon na baka ang tao, sabi niya, narito ang tao. Naging kagaya na natin, sabi niya. Sabi niya na nakakakilala ng masama at mabuti. Sabi niya, ngayon, sabi niya, baka iunat ni Adan ang kanyang kamay at pumitas ng bunga ng tree of life at kumain. At mabuhay na siya magpakailanman. Nandun yung tendency, alam ng Diyos bilang ang Diyos ay omniscient, na may plano si Adan na ituwid ang kanyang pagkakamali. At ano yung pagkakamali ni Adan? Ang hindi pagkain ng bunga ng tree of life. So hindi yung pagkain, kundi yung hindi niya pagkain. Doon siya nagkasala.
Kasi itutuwid niya eh. Paano maituwid? Balikan ang tree of life, kumuha ng bunga, at kumain silang mag-asawa. Upang sa ganon, maituwid yung kanilang pagkakamali. But it's too late. Naglagay na ang Diyos ng mga cherubims at ng espadang naglalagablab at umiikot upang hindi makalapit si Adan sa tree of life. Magandang gabi po at salamat sa inyong lahat. God bless.